1 Corinthians chapter 15, verse 26. The last enemy to be destroyed is death. Ang pinakakailangang gapiin, ang talagang tinatalo ng buhay ay kamatayan. Siya ang kahuli-huli ang kailangan mapagtagumpayan. At yung kamatayan na tinutukoy diyan ay napagtagumpayan na. Jesus destroyed death, the last enemy, with his resurrection. And with the resurrection, Jesus has not only defeated death, hindi lang ginapi ng ating Panginoong Hesus ang kamatayan, pero binuksan pa niya ang biyaya, ang handog na kaligtasan ng Diyos kataas-taasan para sa lahat. At yan ang ating pag-uusapan, ang ating tatalakayin ngayong umaga sa ating shared reflection, The Resurrection Revisited. Join me in prayer. Father, marami pong salamat sa aming pagsasama-sama. Salamat po sa aming pagsamba. We were able to express to you through our songs and our music yung laman ng aming puso. And what's in our hearts, Lord? Thanksgiving, gratitude. Marami pong salamat sa lahat ng tagumpay na ibinigay nyo. Mga sakit na pinagaling nyo ng lahat at binigyan nyo ng lunas, binigyan nyo kami ng kalusugan, ng kalakasan. Salamat po sa lahat ng mga challenges na aming napagtagumpayan nitong mga nakaraang araw. Marami rin pong salamat sa bagong lakas na hatid ninyo, sa mga araw ng kapahingahan na ibinigay nyo sa amin. Ngayon, Ama, pinagpapanibago po namin ang aming lakas. We look unto you, we expect you, we ask you humbly to give us renewed strength, bagong buhay, bagong sigla sa pamamagitan po ng inyong kaliwanagan. Ito pong lahat ay inaasahan namin ayon sa inyong kabutihan at biyaya na laging sapat at higit sa pangalan ng Panginoong Hesus. The Resurrection Revisited. At ating babalikan ang tagpo ng resurrection sa 1:20, 11 hanggang 18. Ganito nagsimula yung tagpo. Si Maria Magdalena, ang tinutukoy dito, ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. So after the crucifixion and death of our Lord Jesus, lumipas ang isang araw, hindi nila kasi kagad na asikaso, if you remember, because Jesus died on the eve of the Sabbath. So, pagkamatay ng Panginoong Hesus, dire-diretso siya sa libingan, walang nakapag-asikaso nung usual na embalming, corpse preparation para sa mga namatay, wala nakapag-asikaso. So the following day, after the Sabbath, dali-daling nagpunta yung mga disciples para asikasuhin yung supposedly bangkay. So sumilip sila, nauna nga itong mga ilang disciples and particularly itong si Maria Magdalena, pagsilip niya sa loob, walang laman. Kaya gulat siya. Yun yung kaya nabasa natin umiiyak. Verse 12, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Mind you, yung pagbabasa natin na may dalawang anghel siyang nakita, ito ay sinasabi ayon sa pananaw natin ngayon na anghel kasi yung nakita niya. Alam na natin kung ano yung ending ng istorya. Pero siya noon, wala siyang malay na anghel pala yung kausap niya. So meron siyang dalawang anghel na nakita na nakaputi, nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa gawing paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot si Maria, "Kinuha kasi nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya nilagay." At hindi katakataka na bakit may kukuha doon sa bangkay. Because again, if you remember, Jesus was killed in summary execution. Siya ay tinorture, summary execution ng ginawa. So hindi ka takataka na kahit papatay na yung bangkay, baka lapastanganin at kung saan dalhin. Verse 14, pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus na hindi niya nakikilala, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo?"
Akala ni Maria, ang kausap niya ay hardinero. So wala siyang kamalay-malay na si Jesus na nga yung kausap niya. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Kasi remember, hindi pa naasikaso yung supposedly bangkay ni Jesus. So walang kaalam-alam, walang clue itong si Maria sa nangyayari. Basta iyak lang siya ng iyak. Everyone was traumatized pa. Everyone was still at the scene of the death and crucifixion. As far as they are concerned, yun pa yung fresh na naganap. Verse 16. Maria, sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin guro. Gulat na gulat si Maria. Kasi nga supposedly nandun siya, may dala-dala siya sigurong basket, panghugas ng bangkay, mga pabango, mga pang-ayos, everything. Hinahanap nila is a dead body. And then suddenly, kausap na niya. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, ito ang intindihin mo, sabi ni Maria, ni Jesus kay Maria. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat na ako sa aking Ama at inyong Ama. Aakyat na ako sa aking Diyos at inyong Diyos. Pansinin niyo yung emphatic statement na yun. With that scene ng resurrection, nabuhay na akong muli, aakyat na ako sa Ama ko, pero Ama niyo na rin siya ngayon. Babalik ako, aakyat ako sa aking Diyos, pero Diyos niyo na rin siya ngayon. Meron ng mga sinasabi si Jesus na impact ng resurrection. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. At yun na nga yun. Ang Ama ko, Ama niyo na. Ang Diyos ko, Diyos niyo na. Jesus is declaring at that moment of his resurrection the completion of his ministry to the Jews. Tapos na, naganap na, completed na. Mission accomplished na yung mission ko sa mga Hudyo. And also at that resurrection, dinedeclare din ni Jesus his continuation of his mission for all humanity. Hindi laging naipapaliwanag, kagaya nga ng mga discussion natin ng mga nakaraan, hindi laging napapaliwanag at nai-specify, nai-explain, nai-emphasize na Jesus was sent specifically to and for the Jews. Hindi yun laging naipapaliwanag. Pero mahalaga yung tukuyin kasi yung sinasabi niyang mission accomplished because of his resurrection is an accomplishment because of his completion for his mission to the Jews. Jesus was sent specifically to and for the Jews. Matthew 15:24, Jesus answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Yun naman talaga ang mission niya. Kaya siya ipinadala ng Diyos kataas-taasan. Jesus was sent to redeem the Jewish people. Bakit Jewish people? Kasi the Jewish people have their covenant with Yahweh, which indicates that sin would be punished with death. Sila naman kasi yung may covenant with Yahweh na ang bawat kasalanan, kamatayan ng kabayaran. Kailangan silang i-redeem doon. Kasi hindi matatapos ang offering nila, ang sacrifices nila because of non-stop sin. Wala naman talaga magiging perfect. Everyone has fallen short of God's glory. So, hindi matatapos yung sacrifice na yan. There's only one way to be redeemed for the Jewish people. Kailangan merong perfect sacrifice. Yun na-accomplish ni Jesus. Galatians chapter 4, verse 4 to 5, But when the right time came, God sent His Son who was born from a woman and lived under the law. God sent His Son to live under the law. God did this so that He could buy the freedom of those who were under the law. Ang linaw. Jesus was sent to redeem the Jewish people. This ministry, this mission of Jesus to the Jews was completed through His crucifixion and death. Tapos na-accomplish na niya. Kaya doon sa eksena sa cross,
In John 19 verse 28, ito yung eksena na nakapako siya. Later, knowing that everything had now been finished, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Ano yung sinasabi dito? What was finished? What was fulfilled? Death as payment for sin as required by the law and the covenant of the Jews with Yahweh. Yun yung sinasabing it has been finished. That the scripture would be fulfilled. Ano yung scripture na yun? Yung law na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Fulfilled na. Nabayaran na. What is finished? The covenant is finished. Kasi perfect na yung sacrifice. Kaya in John chapter 19 verse 30, when Jesus had received the drink, Jesus said, it is finished. And with that, he bowed his head and gave up his spirit. He gave up his life. Sabi pa nga, consummatum est. Naganap na. Tapos na. The mission, the ministry of Jesus to redeem the Jewish people, it is done. Completed with this perfect sacrifice by dying on the cross. Pero as we know, tapos na nga ba yung istorya nung namatay siya sa krus? Tapos na nga ba? Kaya nga mayroong Easter Sunday, di ba? The crucifixion and death of Jesus is not the end of his ministry. Jesus resurrected from the dead. Jesus conquered death. Jesus conquered death because Jesus himself is life. Paano magkakaroon ng kamatayan? Siya nga ang buhay. John 11:25, Jesus said, I am the resurrection. I am the life. Sabi ng Panginoong Jesus. And ito pa mga kasama. Upon the resurrection, the Lord Jesus now proceeds and continues with his ministry for the whole world, for all humanity. So sabi natin kanina, ano ba ang covenant ng Jews with Yahweh? Ano ba ang law ng Jews according to their religious structure? Bawat kasalanan, kamatayan. Binigay ni Jesus? Yes. Check na. So check. Done. Yun ang kailangan. Okay, redeem. Check. Nabuhay siya ulit. So, tapos na yung ministry na yan. Proceed na tayo sa ministry ng Panginoong Jesus sa buong sangkatauhan. Kasi done na siya sa ministry niya with the Jews. Mission accomplished na. Kung doon lang nagtapos yun, namatay lang siya, di tapos na yung kwento, redeem na yung Jews, period. Hindi nga. Nabuhay muli ang Panginoong Jesus. So, his mission to the Jews, check. Now, proceed ang ministry ni Jesus, ang ministry ng Jesusness for all humanity. 1 John chapter 2 verse 2. Jesus is the atoning sacrifice for our sins. And John is speaking for them as the Jews. Kasi si John yung nagsulat nito eh. Sabi niya, the atoning sacrifice for our sins is Jesus. Sin natin bilang mga Jew. But also, Jesus is the atoning not only for ours, but also for the sins of the whole world. So hindi lang siya para sa Jew. Para din siya sa sangkatauhan. 1 Corinthians chapter 15 verse 26 and 27, the last enemy to be destroyed will be death. As the scriptures say, God put everything under His control. At nagapi na nga ang kailangang gapiin, natapos na ang ministry na kailangan tapusin, now proceed na si Jesus sa kanyang ministry para sa lahat, hindi lang para sa Jew. Kaya nga, nung sinasabi nga dito sa verse na ito na ang lahat ay inilagay na sa kapangyarihan at sa kontrol ng ating Panginoong Hesus, kaya pwedeng magbigay ang Panginoong Hesus ng Great Commission. At yun nga ang ginawa niya. After completing the crucifixion and death, nabuhay siya ulit. So tapos na ako sa Jewish ministry. Ako ngayon ay nagpo-proceed na para sa lahat ng tao, para sa lahat ng nilalang. Ito ngayon ang binibigay ko sa inyo. In effect, the Great Commission according to Matthew 28:18.
Anong sabi ni Jesus in His Great Commission for everyone, hindi na lang para sa Jew? Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Kanino raw ibinigay ang authority over heaven and earth? Kay? Linaw, kay Jesus. It has been given to me. And not just to Jesus, the resurrected Jesus, the risen Christ. Doon ibinigay. Verse 19, therefore, in effect, nung pagbibigay sa akin ng lahat ng authority and power na yon, therefore, go and make disciples of all. Napansin nyo? All na ngayon. Kanina, ang declarations niya, prior, I was sent only to the lordship of Israel. Pero after the resurrection, nag-shift yung focus. Nag-progress na. Tapos na kasi si Jesus dun sa kanyang ministry of redemption of the Jews. And now, ang sinasabi niya, make disciple of all nations na. Kasi tapos na yan eh. Jesus is now beyond the Jewish Jesus. Jesus is now beyond the person who is Jewish by birth under the law. Sabi nung Galatians kanina, wala nang citizenship. Wala nang lahi, wala nang race. Wala na yung Jesus na Jewish branded. Bakit? Patay na yun eh. Yun na yung ipinako sa krus. Nag-redeem ng buong Israel. Eh hindi nga doon natapos. Nag-resurrect. And so Jesus is now is for all humanity who covers the whole world and not only Israel. Yun yung dugtong nun. Marami hindi na lang pinapansin yung mga dugtong-dugtong ng mga verse na yon. Kasi nga marahil ay nakakatamad na ipaliwanag, wala naman nakikinig. Pero kailangan mga kasama, mga kapatid, naiintindihan natin yung daloy ng kabuuan ng kwento ng ministry ng Panginoong Hesus. Once Jesus completed His ministry to redeem the Jews, tapos na yun. Nag-resurrect siya ulit. Hindi na lang siya ngayon para sa mga Jewish people, para na siya sa lahat. Wala na ngayon Jesus the person. Balik na siya ulit dun sa Jesus, the Spirit for all humanity. Sabi pa, verse 19 to 20 ng Matthew 28, ang instruction ni Jesus sa Great Commission, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Sa kaninong pangalan daw ibabaptize yung mga susunod kay Jesus? Sa pangalan ng Diyos Ama kataas-taasan, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sinasabi rin niya in effect na, do not baptize them in the name of Abraham. Do not baptize them in the name of Moses anymore. Hindi na tayo dyan. Tapos na yan. Do not baptize them in the name of the law. Tapos na tayo dyan. So wala na dapat yung essence, yung sense ng religiosity, ng law, ng religion. Wala na yon. Kasi by the Spirit na. Through the Son, to the Father, God Most High. Kaninong teaching daw at command ang dapat sundin? Kay Jesus. Dapat malinaw yun. Kanino ang dapat na sinusundan na turo? Kayo ba malinaw sa inyo kung kaninong sinusundan nyo na turo? Over your 5 years of being a follower of Jesus, 10 years, 20 years, or even more, malinaw ba sa inyo kung kanino ang sinusundan nyo na turo? Jesus nga ba talaga? And to emphasize, merong iniwang command ang Panginoong Hesus. May iniwan siyang importanteng teaching. At ano raw yung command? Ano yung teaching na yon? John 13 verse 34, a new command I give you. Love one another. Kailangan babasahin nyo yung between the lines eh. Sabi niya, a new command. Ibig sabihin, kung may new, may old. Diba? Ganun ang pagbasa. Meron niyang mga binabanggit in between the lines. A new command I give you. Na yun na yung susundin nyo. And that is love. And also, sabi ko nga, reading in between, therefore, anong gagawin nyo doon sa old command? Iwan nyo na yun. The old command about religiosity. If you are following God because of fear, iwan nyo na yun. If you are following God because of compliance, iwan nyo na yun.
Marami sumusunod pa rin. Or marami subject pa rin ng fear. Bakit ka nag-church? Baka malasin ako sa Lunes, may bubuksan akong transaction. Magpapapray ako kay pastor. Fear ang nagdadrive. Bakit mo ginagawa yung ministry na yan? Ano kasi ito? Yung pagmi-ministry ko na ito, pambawas sa lahat ng mga kasalanan ko ginawa mula Monday to Saturday. Medyo 3 kasi yung dinaya ko last week. So pangbawi, kaya maaga ako ngayon. Ang driving force pa rin, napansin nyo, fear. Iwan nyo na yon. Bakit pa ang dami-daming may sakit sa pamilya? Baka kasi merong sin na hindi pa winawaksi yung kalulolololololololohan ninyo. So anong gagawin natin doon? Iwan nyo na yun. A new command was given by Jesus. A new teaching was given to us by Jesus to give us light and to bless us. And that command is love. Love ang lagi niyong tatandaan. Yun na yung bago, sabi ni Jesus. This is the new covenant. Love and grace. So kung kumakanta tayo ng your grace is enough, love and light, love and grace, pero sa puso natin, ang sinusundan pa rin natin araw-araw, takot, compliance, di baliwala rin. Kaya kailangan nga ma-born again. Nakikita niyo yung dugtong-dugtong ng lahat ng konsepto na ating pinag-uusapan. Mangyayari lang yung born again experience na yan pag naintindihan natin the power of the resurrected Jesus. Tapos na yung ministry niya. Hindi niya lang basta tinapos yun, itunuloy pa niya. Kasi kung tinapos niya with this death, hindi nagtuloy yung kwento, hindi yung para sa atin. Redemption lang yun ng Jew. Pero dahil nabuhay siya muli, may effect, may impact siya sa ating lahat. Matthew 28 verse 20, pag ganyan ang pangunawa, pag ganyan ang liwanag sa ating puso, sa ating isipan, pag ganyan ang ating sinusundan, ino-obey na command and teaching, sabi niya sa verse 20, surely I am with you always. I am with you always kasi buhay yung essence niya sa ating puso. To the very end of age. Lagi. Kasama nyo lagi ang Panginoong Jesus as long na yun yung trajectory ng inyong isip at yung inyong puso. The resurrection of our Lord Jesus is powerful, mga kapatid. Hindi lang yan isang tradisyon na pinagdadaanan at pinapalipas natin taon-taon. Kailangan makita natin yung impact ng resurrection na yun. That He did not only die through crucifixion, nabuhay ang ating Panginoong Jesus muli. He is the risen Christ. He is the resurrected Jesus. Para na ngayon siya sa lahat. He completed His mission to the Jews through His resurrection, and His power and authority over death was solidified. At ang ating sinusundan ngayon, love and grace, covering all of creation, all of humanity. Yun ang salvation. Yun ang totoong salvation. Yun yung naintindihan natin. Acts 4, verse 12. There is salvation in no one else. There is salvation in no one else. Wala nang makikitang salvation sa kahit na sino pa. God has given no other name under heaven by which we must be saved. And this name, my brothers and sisters, my friend, this name is Jesus. Na kay Jesus ang ating kaligtasan. Nawa ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay sumaatin ngayong araw na ito at araw-araw. Ang kapangyarihan, ang mensahe, ang liwanag ng resurrection, lagi nating madama, laging magbigay buhay sa atin. Na tayo nga ay nabubuhay na hindi dahil sa takot, hindi dahil sa compliance, nabubuhay na tayo dahil sa pag-asa, sa pananampalataya, sa pag-ibig at biyaya. At yung pagpapala na yan ay nasa ating lahat sa pangalan, sa nag-iisang pangalan ng Panginoong Jesus. Father, thank you for giving us the resurrection of Jesus. Salamat po sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus.
at ang espiritu ng kanyang pagkabuhay ay laging sumaamin. Pagpalain niyo po kaming lagi ng kapangyarihan ng liwanag of the resurrection of the life. We thank you, Father, and please, Lord, speak to us continually. Kayo po ang bumuo ng mensahe, ng mga salitang hindi na nabanggit, at lagi niyong pagtibayan sa aming kalooban ang kapangyarihan ng buhay at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus.